Hindi lang amoy ang inirereklamo ng ilang residente sa barangay Western Bikutan. Ang basurahan kasing inilagay sa gilid lamang ng kalsada, madalas umaabot na sa daan ang kalat. At ang katas, naku po, nakakaperwisyo na sa kanilang bahay at buhay. Kaya ang kanilang apela, agad silang marespondihan. Maporesyo. Kasi nagkakasakit na po kami nang dahil sa amoy ng basura. Tabi lang sa bahay namin yung basura. Hindi naman ina-aksyonan. Hindi naman po kami tumututol sa programa ng barangay. Yung maayos lang po, na mailayo po sa ano namin, pamamahay. Ganitong reklamo ng ilang residente mula sa PNR site sa Western Bikutan, lungsod ng Taguig. Mag-iisang taon na kasing perwisyo ang dinudulot sa kanila ng basurang nakatirik malapit sa kanilang mga bahay at sa gilid lamang ng kalsada. Sa mga kuhang ipinadala nila sa programa sa pamagitan ng ating Net25 correspondent na si Archie Amado, kitang-kita ang mga basurang nakakalat lamang sa daanan. Anila, ito ang katibayan ng kanilang problema noon pa. Maliban sa mabaho at hindi maayos ang pagtatapon ng mga tao ng basura, madalas din itong inuukod at kumakatas pa. At para beripikahin ang nasabing reklamo, agad naming tinungo ang lugar na nasabing dugyot na basurahan. Pagdating sa lugar, bumungad sa amin, sako-sako ng tambak at halo-halong basura. May nabubulok, may hindi nabubulok. Ang isang sako na ito, puro pa pinagtanggalan ng buko. Nakilala namin si Yolanda, matagal ng residente sa PNR site. Ang kanyang tahanan, halos katabi lamang ng basurahan. Kaya naman ang reklamo niya sa mga kinaukulan, hindi na niya mabilang. May usapan na rin din talaga kami dyan, ma'am. Harap-harapan na po kami dyan. Aalisin siya dyan. Ang usapan nga namin, may pinirmahan doon na kinabukasan tanggalin. Inabot na ng ilang buwan. Dyan pa rin. Ang dati, natatapong doon yan sa kabila, nakakalat din. Pero hindi talaga to dito tapunan ng basura. Mga uod ng gumagapang-gapang. Baho. Nakakasakit. Yung may residente dyan, may sakit. Bagamat nagkaroon ng aksyon ng barangay sa pamagitan ng paglalagay ng magbabantay sa nasabing tapunan, hindi umano ito sapat ayon kay Yolanda, lalo na't hindi naman oras-oras na nagbabantay ang mga itinalaga ng barangay. At marami pa rin mga pasaway na residente ang nagtatapon ng basura basta-basta na lamang. Makalat. Pag wala ng bantay, pinakalat na lalo na sa gabi. Dami niyan. Yun na nga, isang mabaho. Tsaka yung marami na rin, nandyan na yung nagnanakaw. Kasi maraming di mo kaano dyan nangangalkal eh. Nung walang nagbabantay, walang oras, kahit umaga or ano, talagang tapon yan. Tapos ngayon nga may nagbantay na, nasanay na nga hapon ang tapon. Yan, pag start ng hapon, alas 4 o alas 5, tagsa na talaga ang tapon dyan. May nagbabantay naman, ma'am, kaso alternate lang. Pag may nagbantay, hindi nakakalat ang basura. Pero pag alis sa nagbantay, mga 10, kung hindi pa mahakot, talagang kakalatin talaga siya dyan. Mga patay na hayop, tinatapon dyan. Minsan yung hindi siya nakuha ng gabi, tapos kinabukasan, tambak pa dyan. Yan. Tabi talaga dyan. Para sula nang madaanan yung sasakyan kabila na lang. Ilang residente na nakatira lamang sa likod ng basurahan ang aming nakausap. Ayon sa kanila, ang pinaka-apektado sa problemang ito ay ang kalusugan ng kanilang mga anak. Mahirap kasi mabaho, tapos dyan, sinisiksik ng mga naglilinis. Siksik po talaga dito, papasok dyan. Likod lang kami mismo. Isisiksik nila, nakita ko mismo, naglalaba ako nung umaga. Siksik niya talaga, isisiksik niya yung mga basura. Kasi nagkakasakit din po yung mga
Yung bibi ko, nakakasipon, ubo. Yung problema di naman palalabas. Naano din po mga daga. Malalaking daga po. Syempre, saan po ba yung daga? Di ba basura din po. Yun po nakakatakot din po kasi pumupunta na sa amin dito yung daga pag wala nang ibang basura doon. Mabaho po, tapos pag may nagkakalkal dyan, maingay din. Pag may mga nagbabasura dyan. Tapos minsan, pag may nagdadala ng basura dyan, lang ilalagay sa may tabi namin dyan. Hindi din na diretso doon, hindi inaayos yung pagtatapon. Ang bahay ni halos hibla lamang ang pagitan sa dingding na pinagsasandalan ng basurahan. Ayon pa sa kanya, ito ang gate mula sa kanyang bahay. Pero mula nang ito ay gawing tambakan ng basura, ang gate na ito hindi na nabuksan muli. Marami naman maanuhan nila. Bakit pa dito tuloy nilalapit nila sa mga may bahay. Tapos sila pag tapon, magkatas yung mga basura. Naabot pa sa bubong ko, tinatapon. Kasi mga hindi naman yung mga basurero, siyempre, sana nga matulungan kami na matanggal yan. Kasi kawawa naman yung mga kapitbahay at saka mga pamangking ko. May mga bata pa yan, at lalo na kung may sakit. Ito rin ang kinakatakot ng residenteng si June. Kalusugan ng kanyang pamilya ang pangunahin niyang pinangangambahan pag hindi natigil o naisaayos ang pagtatapon sa kanilang harapan. Mabaho Tapos yung mga katas ng basura na to bumababa rito lalo na pag umulan. Lalo na rito madalas bahain. Yung bahay dyan hanggang dito Tapos bumababa yung mga katas ng basura. Tapos minsan kasi, dito rin tinatambak sa harap namin. Tinatambak. May basurahan na nga dyan. Yung mga minsan nagbabantay dito pinapaiwan kasi nahakot na daw. Hindi nila iniisip yung may tao dito. May tao sa baba dito pa rin nila pinapatambak. Sa totoo lang, nakiusap na kami sa barangay dati. Siguro mag-iisang taon na. Kasi kahit tanggal kami ng tanggal dyan, nililinis namin. Ganun pa rin nakakapagod. Tanging hiling lamang nila na may saayos ang proseso ng pagtatapon ng basura. Ilayo ito sa kanilang mga tahanan at mailipat sa lugar na hindi na makakaperwisyo. Papayirma pa nga kami dito sa mga residente nga willing sila nga ilipat, ilipat yung bago kami nag-letter kami doon, bago kami pumunta doon, napapirma ako na naniwala kami sa nila na tanggalin Minabuti na naming makipag-ugnayan sa barangay Western Bikutan. Ngunit, tila tekom ang kanilang bibig sa isyong ito ng basura sa kanilang nasasakupan. Sa mensaheng ipinadala nila sa programa, walang oras na mailalaan ang punong barangay maging ang kagawad na may hawak ng kanilang health and sanitation. Ganun ba Kap? Sobrang busy mo naman yata. Para sa pata sa pagbabalita, binigyan namin sila ng pagkakataong makapagpadala ng kanilang pahayag. Ngunit hanggang sa mga oras na ito ay tumanggi silang humarap sa atin. Dito na namin naisipang lapitan ang pamunuan ng Taguig City Environment and Natural Resources Office o Sendro. Tulad ng barangay, hindi sila nagpaunlak ng panayam. Ngunit sinabi nila sa isang text message na nagkakaroon na ng pagpupulong sa pagitan ng barangay at ng kanilang tanggapan at magkakaroon ng agarang aksyon sa nasabing reklamo. Ngunit ilang araw na ang nakalilipas, ilang mga video ang ipinadala sa amin ng mga residente. Ang problema, walang pinag-iba. Ang mga basura nagkalat pa rin at ang malaking trash bin nasa gilid pa rin ng kalsada. Sa pagbalik namin sa lugar, tinakpan lamang ng tela ang nasabing basurahan. Ngunit ang mga basurang itinatapon, nagkalat pa rin. Muli kaming humingi ng paliwanag sa pamunuan ng barangay at sendro. Ngunit wala na kaming nakuhang malinaw na pahayag mula sa kanila. Ang sendro, sa pangunguna ni Mr. Felix Katigay, ay nagbigay ng ilang puntos o tugon sa aming mga tanong. Ayon sa kanya, mandato ng kanilang tanggapan ang magpatupad ng programa na tutugon sa mahusay na pangangasiwa ng kapaligiran at kalikasan. Ang pangongolekta ng basura ng barangay ay may nakatakdang araw at oras alinsunod sa RA 9003
o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Batid ng kanilang tanggapan ng reklamo patungkol sa lugar at pinabulaanan ng mga aligasyon na hindi nakokolekta ang mga basura sa lugar. Inalalahanan din nila ang pamunuan ng barangay na sumunod sa patakaran na nasabing batas sa tamang pangangasiwa ng basura. Sa kabilang banda, inaantay namin ang tugon ng kanilang tanggapan kung magkakaroon ng pakipag-usap ang barangay at LGU sa mga residenteng maapektuhan ng kanilang mga nakalatag na plano. Mga kahoy, mga hay-aso, mga ng isda, bituka ng isda, ang baho nga. Diyan. Umano nyo lang maalis. Kasi yun ang pangako nila, alisin eh. Tila tinutulugan na ng kapitan ng Barangay Western Bikutan ang problemang ito ng kanyang nasasakupan. At kailangan pang mas lalong kalampagin para lamang umaksyon. Na kung tutusin, obligasyon ng barangay ang isaayos at magpatupad ng sistema para maiwasan ang anumang problema sa komunidad. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.